Draymond Green may offer sa Warriors para maging coach. Gusto na mapagretiro ng Warriors? Nakakagulat ngayon ang sinabi ni Durant sa fanbase ng Warriors. LeBron sinayang ang roster spot sa All-Star para sa isang player. Tinawag na makasarili ni Perkins. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 3,100. I-click lamang ang link sa comment section. Si Draymond Green ay isa sa mga pinakamatagumpay na manlalaro sa kasaysayan ng Golden State Warriors at tila nais ng team na manatili siya kahit matapos ang kanyang playing career. Sa broadcast ng TNT noong All-Star Game, ibinunyag ni Green na may offer na siya sa posisyon bilang head coach ng Warriors sa sandaling siya ay magretiro. May offer na ako para maging head coach ng Golden State Warriors kapag tapos na ako, ani ni Green. Sa tingin nyo ba magiging pangit ako sa trabahong yon? Ang pahayag na ito ay tugon niya kay Candace Parker na nagsabing hindi niya kailanman nakikita ang sarili bilang isang coach. Idinagdag pa ni Parker na kasing imposible ng pagiging coach niya ang posibilidad na si Green ay maging isa na bahagyang ikinainsulto ng huli. Dahil dito, ibinunyag ni Green ang alok ng Warriors at kalaunan ay tinanong kung sa tingin niya ay magiging mabuting coach siya. Sa tingin ko kaya kong maging magaling na coach, sagot ni Green. Pero ayaw ko. Sa kasalukuyan, nitong 2024-25 season, may average si Green na 8.5 points, 5.8 rebounds, 5.6 assists, 1.3 steals, at 1.1 blocks per game, na nagpapakita ng kanyang mataas na basketball IQ, isang mahalagang katangian para sa isang coach. Gayunpaman, hindi siya kilala sa pagiging kalmado sa mahahalagang sitwasyon. Ang 34 na taong gulang na forward ay may maikling pasensya, isang katangiang hindi perpekto para sa isang head coach. Pero sa tingin nyo mga kaibigan, bagay ba kay Green ang pagiging head coach? Sa sumunod na balita naman, kahit na hindi na bahagi si Kevin Durant ng Golden State Warriors, nananatili ang kanyang pagmamahal para sa lungsod at sa kanilang mga tagahanga. Sa kanyang panayam sa NBA All-Star Game na ginanap sa San Francisco, ibinahagi niya ang matibay na ugnayan niya sa fanbase at sa lugar kung saan niya napanalunan ang dalawang NBA championships. Ayon kay Durant, sa kabila ng mga usap-usapan sa media, ramdam niya ang pagpapahalaga ng mga tagahanga sa kanyang naging kontribusyon sa team. Ramdam niya ang pagpapahalaga ng mga tagahanga sa kanyang naging kontribusyon sa team. Palagi kong nararamdaman ang pagmamahal mula sa mga fans sa Bay Area. Hindi ko kailanman inisip na hindi ako mahalaga rito. Narinig ko ang mga tao na nagsasabing baka hindi ko maramdaman ang suporta o baka hindi ko alam kung gaano ito kalaki. Pero saan man ako magpunta sa mundo, maraming Warriors fans, ani Durant. At palagi nila akong pinapakita ng pagmamahal. Syempre, narinig ko ang mga hiyawan. Lalo na sa Oracle, iyon ang tahanan ko. Marami kaming hindi malilimutang alaala sa Bay Area, kaya malapit ang ugnayan ko sa mga fans. Bagamat positibo ang pananaw ni Durant sa kanyang panahon sa Bay Area, kapansin-pansin ang timing ng kanyang mga pahayag. Ilang linggo bago ang All-Star Game, sinubukan ng Golden State Warriors na muling makuha siya upang ipares muli kay Stephen Curry. Sa simula, tumanggi ang Phoenix Suns na makipag-usap tungkol sa isang trade, ngunit kalaunan, binigyan nila ng pahintulot ang Warriors na subukan itong isagawa. Sa isang nakakagulat na desisyon malapit sa trade deadline, tinanggihan mismo ni Kevin Durant ang posibilidad ng pagbabalik sa Golden State. Isa sa mga itinuturong dahilan ng kanyang desisyon ay ang hindi maayos na relasyon niya kay Draymond Green. Isa rin sa mga naging dahilan ng kanyang pag-alis noong 2019. Diretsahang sumagot si Draymond Green sa mga ulat na ito at hindi niya pinalampas ang issue. Samantala, sa halip na si Durant, pinili na lang ng Warriors na kunin si Jimmy Butler na ironic dahil gusto rin sanang lumipat ni Butler sa Suns upang makalaro si Durant. Maaaring isipin ng iba na ang pagtanggi ni Durant ay nagdulot ng sama ng loob sa pagitan niya at ng Warriors, ngunit hindi ito ang kaso. Nilinaw ni Steve Kerr kamakailan na wala siyang anumang hinanakit kay Durant sa naging desisyon nito. Lalo na't noong una pa lang niyang sumali sa Warriors, marami na siyang natanggap na negatibong reaksyon mula sa fans. Pero kayo mga kaibigan, ano ang masasabi niyo sa naramdaman ngayon ni Durant sa fanbase ng Warriors na dati sinabi nito noon na wala itong naramdaman na pagpapahalaga sa lugar? Sa ibang balita naman, ang desisyon ni LeBron James na laktawan ng 2025 NBA All-Star Game. 2025 NBA All-Star Game dahil sa patuloy na pananakit ng kanyang kaliwang paa at bukong-bukong ay nagtaas ng isang mahalagang tanong
Handa na ba siyang maglaro sa back-to-back games ng Los Angeles Lakers habang bumabalik ang aksyon sa season? Sana maging available ako sa Miyerkules. Sinabi ni James sa mga mamamahayag bago ang All-Star Game. Kailangan naming bumawi sa isang laro, kaya babalik na ako sa LA, Lunes ng araw. Walang bakasyon para sa akin. Sa edad na 40, natapos ang kahangahangang 20 taong sunod-sunod na paglahok ni James sa All-Star Game. Gayunpaman, nakatutok pa rin siya sa pagbabalik sa tamang kondisyon na may planong ipagpatuloy ang kanyang rehab sa Martes at sumali muli sa practice ng Lakers sa Miyerkules. Makakaharap ng Lakers ang Charlotte Hornets sa Huwebes, Pebrero 19 sa isang larong itinakdang muli mula Enero 9 na ipinagpaliban dahil sa mga wildfire sa Los Angeles. Matapos nito, lilipad ang koponan patungong Portland upang harapin ang Trail Blazers sa Biyernes, kasabay ng pagbabalik ng buong liga sa regular na aksyon. Umaasa si James na makakapaglaro siya sa parehong laban. Mahalagang bahagi ito ng aming kampanya, aniya. May natitira pang 30 laro at sinusubukan naming makapasok sa playoffs sa Wild West. Kaya sa tingin ko, mahalaga na alagaan ko ang sarili ko at paghandaan ang mga darating na laban. Paliwanag ni James tungkol sa kanyang desisyong laktawan ang dapat sanay ika-21 niyang All-Star appearance. Ayokong sabihin na ito ay simpleng maintenance. Well, maintenance nga ito. Pero kasabay nito, kailangan kong pangalagaan ang sarili ko, lalo na sa injury na ilang taon ko nang dinadala. Dagdag niya. Binatikos si LeBron dahil sa biglaang pag-urong sa All-Star Game. Ang huling minutong pag-atras ni James mula sa All-Star Game ay nagdulot ng matinding batikos, lalo na mula sa kanyang dating kakampi sa Cleveland Cavaliers at kasalukuyang ESPN analyst na si Kendrick Perkins. Inakusahan ni Perkins si James ng pagiging makasarili dahil inangkin niya ang isang all-star spot na dapat sanay napunta sa ibang karapat-dapat na manlalaro. May problema ba ako sa hindi paglalaro ni LeBron James sa All-Star Game sa edad na 40 dahil sa injury? Wala. Pero ang problema ko ay kung paano niya ito ginawa, sinabi ni Perkins sa ESPN's Get Up noong Pebrero 17. Alam na niya na hindi siya makakapaglaro noong napili pa lang siya. Bakit hindi na lang niya agad sinabi? At hindi siya sumipot sa All-Star Weekend hanggang 1 oras bago magsimula ang laro. Naging makasarili ang dating niya at ngayon, kinuha niya ang pwesto ng ibang manlalaro na mas karapat dapat mapasama sa All-Star Game. Suotin mo ang uniforme mo. Isa pa, lumabas na parang pagiging makasarili ito. Dapat ay mas maayos niyang hinarap ang sitwasyong ito. Nag-post din si Perkins sa X na dapat ay si Norman Powell ng Clippers ang nakakuha ng pwesto ni James dahil nagkakaroon ito ng isang career season at nararapat sa kanyang unang All-Star selection. Dapat sinabi na ito noon pa. Si Norman Powell sana ang nakagawa ng kanyang unang All-Star appearance. SMH, shake my head. Isinulat ni Perkins matapos ipahayag ni James ang kanyang desisyong umatras sa All-Star Game. Sa kabila ng mga batikos, nananatiling nakatutok si James sa pananatiling malusog para sa kampanya ng Lakers sa playoffs. Kung makakapaglaro siya sa parehong laban ngayong linggo, ito ang magiging senyales kung gaano siya kahanda para sa matinding laban sa natitirang bahagi ng season. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa desisyon ni LeBron?